Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Ulilang lubos na si Carrie dahil bata pa lamang siya nang mamatay sa aksidente ang kanyang ama't ina. Kaya naman naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi maganda ang naging trato sa kanya nito. Palibhas ay malayong kamag-anak na ito ng kanyang yumaong ama, kung kaya't ang pagtulong nito sa dalaga ay may kapalit. Masahol pa sa isang katulong kung ituring siya ni Aling Divina. Wala din sa oras ang pagkain nito, at madalas kung di tira-tira ay malapit ng mapanis ang kakainin ng dalaga. Carrie! Malakas na tawag ni Aling Divina sa dalaga. Umagang-umaga! Dali-dali namang napatayo at lumapit ang nooy naglalabang si Carrie sa nanggagaliiting tiyahin. Tiyang, bakit po? Tanong ng dalaga habang ipinipunas sa kanyang duster ang basang kamay. Anong bakit ka dyan? Sabay pingot ni Aling Divina sa tenga ng dalaga. Aray po, Tiyang. Nasasaktan po ko. Talagang masasaktan ka sa akin kapag nabalitaan ko na nakikipagkita ka pa rin sa Raul na yon. Bukod sa hampas lupa yung mga yan, alam mo namang mortal na kaaway ko yung bruhang nanay nun, di ba? Tapos dun ka palalandi. Galit na sabi ni Divina kay Carrie. Hoy! Hindi kita kinupkup dito para lumandi. Bawat butil ng kanin na kinakain mo, dapat mong paghirapan. Ano ka, siniswerte? Ulitin mo pa, at kapag nalaman ko, may kalalagyan ka sa akin. Banta ni Aling Divina kay Carrie. Si Raul ay kababata ni Carrie at nobyo rin ng dalaga. Ngunit lihim lamang ang kanilang relasyon dahil sa mortal na magkaaway ang kanyang tiyahin at ina ng binata. Kung anuman ang dahilan ay hindi na inalampa ni Carrie. Basta mainit ang dugo ng dalawa sa isa't isa. Kung kaya't ang relasyon nilang dalawa ay pilit nilang tinatago. Ngunit sadyang maraming tsismosa sa kanilang lugar. Kung kaya't nakakarating kay Aling Divina ang palihim ng pagkikita ng dalawa. At dahil dito ay napagbubuhatan siya ng kamay ng kanyang tiyahin. Dahilan upang magpasya siyang lumayas sa poder nito sa tulong ng kanyang nobyong si Raul. Diyos ko naman, Raul, kahit isang tuka na nga lang tayo, nagdala ka pa ng isa pang palamunin. Galit na sabi ni Aling Conching sa binata. Nay, maawa na po kayo kay Carrie. Wala na po siyang ibang mapupuntahan. Pinagbubuhatan na po siya ng kamay ni Aling Divina. Paliwanag ng binata sa kanyang ina. Dodoblihin ko na lang po ang pagtatrabaho ko para may pangdagdag kayo sa pangangailangan dito sa bahay. Pumayag lang po kayo na dumito na muna si Carrie. Sabi ni Raul sa kanyang ina. O siya. Ano pa nga bang magagawa ko? Dinala mo na dito yan. Hoy, iha. Lilinawin ko lang sa'yo, ha? Hindi kami mayaman, okay? Kaya ibig sabihin nun, tutulong kang maghanap buhay. Hindi ka prinsesa dito, naiintindihan mo? Oo. Nag-aalangang sagot ni Carrie kay Aling Conching. Mabuti na yung malinaw. Sabay talikod ni Conching sa kanilang dalawa ng nobyo. Carrie, pagpasensyahan mo na si nanay, ha? Mabait naman yun. Pag nakuha mo yung loob niya, magkakasundo rin kayo niyan. Hayaan mo, kakausapin ko ulit siya. Sabi ni Raul sa dalaga. Sa una nga ay maayos ang pakikitungo ni Aling Conching kay Carrie. Sa pakiusap na rin ni Raul. Lalo na't may kasamang pag-ipit ng pera sa matanda. Ngunit nag-iiba ang ugali nito sa tuwing nadidistino ang binata sa ibang lugar. Dahil sa trabaho nito bilang isang construction worker at lingguhan na kung ito'y umuwi sa kanila. Hoy! Sigaw ni Conching kay Carrie. 6:00 na ng umaga, anong oras mong balak bumangon? Abay, tanghali na, oh! Nakailata ka pa dyan, ano ka, Donya? Bumangon ka na dyan at marami ka pang labada ngayon! Utos niya sa dalaga. Agad namang nag-asikaso si Carrie upang sundin ang inuutos ng kanyang biyanang hilaw. Ang labada kasing sinasabi ng matanda ay mga labada nito sa kanyang pinaglalabahan sa iba't ibang bahay na inuwi niya sa kanilang bahay upang doon ay ipalaba kay Carrie. Bilisan mo na dyan!
Kailangan matuyuan ngayong araw din ha? Dahil kung hindi, malalagot ka sa akin. Sabi ni Conching sa dalaga. Sumunod na lamang si Carrie, kahit imposible na matapos niyang lahat ang mga iyon. Lalo na't mano-mano ang paglalabang kanyang ginagawa. Ganun pa man ay pinilit niyang matapos ito, kung kaya't 8:00 na ng gabi ay nagkukusot pa siya. Hanggang sa inabot siya ng madaling araw bago niya matapos ang lahat ng labada. Dahil sa sobrang dami ng kanyang nilabhan at nalipasan na rin siya ng gutom, ay hindi agad nakabangon kinabukasan ang dalaga. Kung kaya't galit na naman si Aling Conching. Pinuntahan niya ang dalaga sa kwarto nito upang gisingin. Natigilan siya nang makita niya itong nanginginig na tila inaapoy na ng lagnat. Nang kanya itong hawakan ay napag-alaman niyang mataas ang lagnat nito. Ngunit imbis na bigyan ng gamot at pagkain, dali-daling tumalikod ang matanda na parang walang nakita at nangyari. At patay mali siyang tinungo ang bahay-sugalan ng kanilang kapitbahay. At doon nilustay ang bayad sa labada na si Carrie ang gumawa. Mabuti na lamang at dumating ang kuya ni Raul na si Renz, na noon ay galing sa talyer. Naabutan niya ang kalagayan ni Carrie, kung kaya't binilhan niya ito ng makakain at gamot na maiinom. Maya-maya pa ay pinawisan na rin ito at bumaba na rin ang kanyang lagnat. Thank you, Kuya Renz. Sambit ni Carrie sa binata. Anong thank you? May kapalit yun. Isang araw tamo, sisingilin kita. Sabi ni Renz sa dalaga, sabay ngiti na may kahulugan. Dahil masama pa ang pakiramdam ni Carrie, ay hindi na lamang niya inintindi ang sinabi ng kuya ni Raul. Ang importante, nakainom na siya ng gamot. Friday na naman ngayon. Bukas, pauwi na rin si Raul. Kahit papaano ay makakahinga na siya dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng nobyo. Ngunit gabi ng Sabado ay nakatanggap siya ng text mula sa binata na hindi ito makakauwi ngayong linggo dahil may tinatapos sila. Nalungkot si Carrie sa nabasa, ngunit wala naman siyang magagawa dahil trabaho iyon. Inisip na lamang niya na para sa kanilang dalawa iyon ng nobyo. Tutal magaling naman na siya, makakabalik na siya ulit sa paglalabada. Linggo ng gabi, maagang natulog si Carrie dahil sinabihan siya ni Aling Conching na kailangan niyang gumising ng maaga dahil marami ulit siyang lalaban kinabukasan. Kaya naman ang dalaga ay nagpahinga na sa kanyang silid. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakapasok sa kanyang silid si Renz, ang kuya ni Raul. Lasing ito at may dalang patalim. Sige, subukan mong gumalaw at itatara ko to sa tagiliran mo. Sabi ng lalaki kay Carrie habang nakatutok sa kanya ang kutsilyo. Huwag mo akong sasaktan, Kuya Renz. Umiiyak at nagmamakaawang sabi ng dalaga sa lasing na binata. Hindi ka masasaktan basta sumunod ka lang sa lahat ng gusto ko. Di ba sabi ko naman sa'yo, maniningil ako? Pwes, ngayon na yun. Sabi ng lasing na si Renz kay Carrie. Walang nagawa ang dalaga dahil bukod sa may patalim ito ay wala namang tutulong sa kanya sa bahay na iyon. Tuloy-tuloy ang agos ng luha ng dalaga ng gabing iyon. Kung kasama lang sana niya si Raul, hindi mangyayari sa kanya ang ginawa ng hayop nitong kapatid. Lumipas ang mga araw, pinilit ni Carrie na mamuhay ng normal sa piling ng pamilya ng kanyang nobyo, kahit napakahirap. Ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang pag-uwi ng nobyo sa kanilang bahay. Nasimula nung huling mag-text ito na hindi makakauwi, ay hindi na ito nag-text pang muli. 3 linggo na ang nakakaraan mula nang huli silang magkausap. Sa isip ng dalaga, marahil ay busy lamang ito sa trabaho at wala nang oras para mag-text. Hanggang sa isang araw ay bigla itong umuwi sa kanila. Laking gulat ni Carrie dahil may kasama itong babae at ang pakilala sa kanya ni Raul ay pinsan nito. Ngunit iba ang kutob ng dalaga, ngunit hindi na lamang niya ito inintindi. Ang mahalaga sa kanya ay nakauwi na ang nobyo. Ngunit kabaligtaran ng kanyang inaasahan, ang dating Raul na maalalahanin sa kanya ay nagbago para na din itong kanyang ina kung tratuhin siya. Mainitin ang ulo at hindi makausap ng maayos. Simula nang umuwi ito sa kanilang bahay ay hindi pa sila nagkausap ng sila lang dalawa. Ang dahilan nito ay kailangan niyang ipasyal ang kanyang pinsan dahil malapit na itong umalis papuntang ibang bansa. Nauunawaan naman niya iyon.
Gustuhin man niyang sumama sa dalawa para makabanding ang mga ito ay hindi niya magawa dahil panay ang tambak ng mga labada sa kanya ni Aling Conching. Hanggang sa isang gabi, nang matapos niya ang kanyang labada, ay naisip niyang magpalit ng damit dahil halong basa na ng pawis at tubig ito. Tinungo niya ang kanilang silid ni Raul at doon ay nakita niyang magkatabing natutulog ang kanyang nobyo at ang sinasabi nitong pinsan nila. "Mga hayop kayo?" Galit na sabi ni Kari sa dalawang nakahiga. Agad na pabalikwas ang dalawa sa gulat. "Kari, magpapaliwanag ako," sabi ni Raul sa dalaga. "Anong ipapaliwanag mo? Yung kababuyan mo?" "Hindi ako nakapag-aral, Raul. Pero hindi ako tanga. Alam kong hindi mo pinsan ng babaeng yan. Mahal kita. Kaya nagbulag-bulagan ako kahit alam ko na lahat ng tao dito sa bahay nyo alam ang ginagawa mong kalokohan. Pero masakit pa rin pala na makita mismo ng dalawang mga mata ko. Hayop ka. Minahal kita. Ang akala ko iba ka sa kanila. Katulad ka din pala nila. Walang puso at manloloko." Galit na sabi ni Kari, habang tuloy-tuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Nang gabi ding iyon, ay nagpasya siyang umalis sa bahay nila Raul. Hindi na din siya pinigilan ng binata. Lumuwas si Kari papuntang Maynila na hindi tiyak kung saan siyang lugar patungo. Sakay ng bus, napadpad sa isang simbahan at doon ay pansamantalang tumigil. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil bukod sa wala siyang pera, ay wala siyang alam sa mga lugar sa Maynila. Nang lumiwanag na, ay nagsimula na siyang maglakad-lakad. Naghahanap siya ng pwedeng mapasukan kahit tindera, katulong o kahit anong trabaho. Basta may matuluyan lang siya at hindi siya maging palaboy sa kalsada. Uhaw na siya sa kakalakad at nakakaramdam na din siya ng gutom, ngunit hindi pa rin siya nakakahanap ng mapapasukan. Tirik na tirik rin ang araw ng mga sandaling iyon kung kaya't lalo siyang nakaramdam ng matinding uhaw. May natitira pa siyang 100 piso, ngunit ayaw niya itong bitawan dahil iyon na lamang ang natitirang meron siya. Nagsisimula ng umagos ang luha sa kanyang mga mata. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Gutom, uhaw, habag sa sarili, sa gitna ng matinding sikat ng araw. Maya-maya pa at tuluyan na ngang umagos ang luha sa mga mata ni Kari. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan ba siya ng mga tao. Basta ang alam niya, galit siya sa mundo dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Dahil sa sobrang pag-iisip ay di niya namalayan na may nakasalubong siyang sasakyan. Huli na nang ito'y kanyang mapansin. At ang sumunod na pangyayari ay nasa ospital na siya. "Ano pong nangyari?" tanong niya sa isang matandang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. "Sa wakas, iha, nagising ka na din." Bakas sa mukha ng matandang lalaki ang matinding pag-aalala. "2 araw ka nang walang malay. Nabangga kita nung isang araw kaya agad kitang dinala dito. Pasensya ka na, iha, sa nangyari. Sinusubukan kong tawagan ng mga kamag-anak mo pero wala naman akong nakitang numero sa mga gamit mo. Kaya ipinasya kong bantayan ka hanggang magising ka at maging okay ka na." Sabing muli ng matandang lalaki. "Pasensya na din po kayo, sir. Hindi ko rin po nakita na may sasakyan pala sa likod ko ng mga araw na yun. Maraming salamat po sa pagdala niyo po sa akin dito. Pero ang totoo po, wala po akong pambayad." At doon ay muling umagos ang luha sa mga mata ni Kari. "No, iha, wag mo nang isipin ng hospital bills. Ako na ang bahala dun. Ang isipin mo ngayon ay gumaling ka at makabalik ka sa pamilya mo," sabi ng matanda. "Pamilya?" Ngumiti ng mapait si Kari. "Wala na ho akong pamilya, sir. Ang totoo niyan, nung araw na nabunggo niyo ko naghahanap po ako ng mapapasukan. Kahit ano pong trabaho, may matuluyan lang po ako." Kwento niya sa matanda. Kita sa mukha ng matanda na nahabag ito sa sinabi niya. "Ano nga bang pangalan mo, iha?" tanong ng matandang lalaki. "Kari Solomon po, sir." Nakangiting sabi niya sa matanda. "Miguel Sandoval." Pakilala ng matanda sa kanya. "Naghahanap ka kamo ng trabaho? Pwede ka sa kumpanya ko," sabi ni Don Miguel. "Ano bang natapos mo, iha?" "Nako sir, hindi po ako nakapag-aral. Pero marunong po akong magsulat at magbasa." At doon ay sinimulang ikwento ni Kari ang kanyang buhay sa matanda.
mula nang maulila siya hanggang sa kung paano siya napadpad ng Maynila. Nakita ng matanda ang sinseridad sa sinasabi ng dalaga. Kung kaya't nang makalabas ito ng ospital, ay agad na isinama siya ng Don sa bahay nito. Kari, mula ngayon ay dito ka natitira. Talaga po? Hindi makapaniwalang sabi ng dalaga na nagsisimula na namang umiyak. Dito ka magtatrabaho at mag-aaral. Sabi pang muli ng Don. Naku, maraming salamat po, Sir Miguel. Tatanawin ko pong isang malaking utang na loob ito sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang lahat ng pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Mahabang litanya ni Kari habang nakayakap sa matanda. Pero ang totoo, mas masaya ang matanda dahil sa katauhan ng dalaga nabuhay muli ang kaisa-isa nitong anak na babae na namayapa na kasama ng kanyang asawa. Sa poder ni Don Miguel ay nabigyan ng panibagong buhay ang dalaga. Nag-aral ito habang nagtatrabaho sa poder ng matanda. At dahil may angking talino si Kari ay hindi na ito nahirapang humabol sa pag-aaral. Nag-homeschooling ang dalaga at nang makatapos na ng senior high sa pamamagitan ng pagkuha ng exam para sa mga fast learner, ay agad na nagkolehiyo ang dalaga sa kurso kung saan nakalinya sa negosyo ng taong nagtiwala at nagpaaral sa kanya. Di kalaunan ay nakapagtapos na siya at ipinamahala at pinagkatiwala sa kanya ni Don Miguel ang kumpanya nito, dahil na rin sa kondisyon ng kalusugan ng matanda. Maraming taon na ang lumipas nang muling mag-cruise ang landas ni Kari at Raul. Sa katunayan ay hindi agad nakilala ng binata ang dating nobya. Kari? Ikaw na ba yan? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Raul sa dalaga. Oo, ako nga ito, Raul. Si Kari, yung dati mong nobya na niloko mo. Yung Kari na pinagmulipitan ng nanay mo. Yung Kari na pinagsamantalahan ng kuya mo. Pero salamat sa inyo. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi mababago ang buhay ko. Pagkasabing iyon ni Kari, ay tumalikod na ito at umalis na. At hindi na muling Magandang araw, kaibigan.